Isang batang pating ang naglakbay sa ibabaw ng isla para iligtas ang mga kapatid. Kasama ng kaibigan niyang si Julius, sama-sama silang nakipagsapalaran at nakilala ang mga ibang mga animals na naninirahan dito. Ngayong araw, ikikwento natin ang istorya ng seafood. Nagsimula ang pelikula sa dalawang magkaibigan na pating, ang pumunta sa isang matarik na mga coral at napansin ni Pop, ang kakaibang kulay gintong mga bagay sa may lupa. Mga itlog pala ito ng mga pating din at kinumpara ang sarili sa isa sa mga ito. Sorpresa namang may nagpakita sa likuran niya at mga tao pala yon. Sinubukan siyang hulihin ng isa pero nakalaban siya pabalik. Sa di kalayuan, narinig ni Julius na may tumatawag sa kanya at nung pumunta siya dito, napansin niya ang isang bangka na tumetakas papalayo at nakita rin ang kaibigan sa sahig. Nalungkot si Pop dahil hindi niya napigilan ang mga tao na kunin yung mga itlog, pero sinabi nung isa na hindi niya kasalanan ang nangyari. Para mapasaya ang kaibigan, pumunta sila sa isang restaurant at hilingin daw niya ang gusto niyang pagkain. Pero masyadong malungkot yung bida at nag-juggle na lang ng mga gulong yung kaibigan na hindi naman pinansin. Sa ibang lugar naman, may isang octopus ang pinapanood ang mga tao sa loob ng submarino at nag-drawing ito nang nakita niya sa TV. Kinamusta siya ni Pop kung anong ginagawa niya. Sabay may nakakita sa kanilang babae at lahat sila ay napasigaw sa gulat. Sumunod ay niyaya ni Octo yung kaibigan para makita ang isang extraordinaryong bagay. Pero walang gana itong si Pop kaya pinilit siya nito, at nag-slingshot ang dalawa papuntang malayo, pagkatapos ay may nakita silang shipwreck sa pinakailalim ng dagat. Balik kay Julius, habang natutulog ito ay nabahala ang mga isda kung ano ang ipapakain nila kapag gumising na ang pating, kung hindi ay sila na ang siguradong susunod na nasa menu. Narinig iyon ng stingray kaya naghagis ito ng libro na puro pagkain, at nakita ng mga isda ang manok na pwede nilang ipaghanda. Nagpunta ang dalawa at pumasok din sa shipwreck, sa loob nito ay may binuksan din silang pintuang bakal at napunta sila sa abandonadong pasilyo. Ngayon lang nakakita ang bida nito at sinabi ni Octo na ito yung ticket niya para matupad ang pangarap na makalayo sa lugar. Pagkagising ni Julius, excited ito kung ano daw kaya ang magiging lasa ng manok. Sabay nagpakita ang kaibigang pagong na si Myrtle, at gustong makarinig ulit ng pating ang mga istorya nito tungkol sa malalayong lugar. Ipinakita rin sa kanya ang nasabing menu at alam daw nito ang tungkol sa mga manok sa lupa. Balik kay Pop, pinagana nila yung motor ng sasakyan at nagsimula silang tumakbo sa mahabang pasilyo ng barko. Sigaw ng sigaw yung bata dahil hindi masyadong makontrol ito ng octopus, pagkatapos ay lumundag din sila sa napakalawak na buhanginan. Nagpatuloy ang kanilang pagtakbo pero nasira nito yung manibela, kaya naisipan na lang ni Octo na maging parachute para tumigil. Dinala ng pagong yung kaibigan sa ibabaw ng dagat para makita nito yung sinasabi niyang lugar sa lupa. Napansin din ni Julius yung sinasabing manok sa pampang, kaya iniwan nito yung mga kasama para puntahan yon. May nakita naman yung manok na kumikinang na bagay sa tubig kaya sinusubukan itong kunin yon, nang di namamalayan ang pagdating ni Julius sa dagat. Sumigaw ang mga ibang manok na bumalik daw siya, sabay binuksan na ng pating ang malaki nitong bibig, pero hindi niya naabutan ang tumakas na manok sa pampang. Tinamaan pala siya ng nahulog na niyog mula sa puno at tumingin ito sa itaas. Iyon pala ay may tumulong na hermit crab sa manok kanina. Napilitan tuloy na bumalik sa tubig yung bida at nagreklamo ito sa mga kasama na masyado daw matrabaho para lang kumain noon. Habang malungkot si Pop, lumapit sa kanya si Spin at niyaya itong sumama sa kanya. Pinigilan ito ni Myrtle na gawin yun pero gustong malaman ito nung bida kaya sumunod na lang. Busy naman si Julius na manghuli ng pagkain, sabay aksidenteng nabingwit siya ng hook at tinangay siya nito pataas. Nakita rin yun ng kalapit na mga isda kaya natuwa ang mga ito pagkatapos. Dahil sa paghila napalundag yung pating sa ibabaw ng dagat at napadpad sa isang barko ng mga tao. Sinubukan siyang hulihin nila pero naugay yung bangka ng malakas na alon, dahil sa papalapit na bagyo sa lugar na yon. Swerte namang nakabalik ulit itong si Julius sa dagat at nagtaka yung mga isda kung bakit kaya malungkot siya. Dinala rin si Pop sa may pampang na kung saan nakita niya ang maraming bahay dito. Nakita niya rin yung tao na kumuha ng mga itlog kaya humingi ito ng tulong kay Myrtle para maibalik ulit ang mga yon sa dagat. Tumangging gawin ito ng pagong kaya naisip ni Pop ang kaibigan na lang na si Octo. Sumunod ay binanggit ng bida ang problema niya sa octopus, pero sinabi sa kanya na tanging si Myrtle lang daw ang nagagawang makapunta sa lupa nang walang problema. Kung ganon ay gawan daw siya ng sasakyan para makapunta doon, pero nag-aalala lang si Octo sa kaligtasan ng bata.
Sumang-ayon naman dito si Myrtle na ikinagalit ng husto nung bida kaya umalis na lang ito. Pinag-usapan naman ng dalawa na wag sabihin sa bata na nakakahinga ito sa lupa, pero di nila alam na nakikinig pala si Pop sa labas kasama ni Spin. Sumunod ay nakita ni Myrtle yung stingray kaya pinagsabihan niya ito, na wag impluwensyahan ng masama yung bata na pumunta sa lupa pero ayaw makinig sa kanya ni Spin. Nagalit din si Julius kung anong ginawa niya sa kaibigan, at nagsumbong yung pagong dahil pinakita daw nito yung lugar kung nasaan yung mga kinuhang itlog. Dahil dito, itinulak ni Julius yung stingray sa pader, kaya napilitan tuloy itong umamin na narinig nung bata na nakakahinga siya sa lupa, at ngayon ay siguradong pupunta siya doon. Tama nga yung hinala nila, itong si Pop ay mag-isang pumunta sa may pampang at unti-unti, ay inaangat ang sarili nito sa buhangin. Napagtanto rin ito na nakakahinga siya kahit walang tubig, at meron din pala siyang mga paa para makalakad. Lumapit naman sa octopus yung dalawa at sinabing kailangan daw nilang pumunta sa lupa. Pero sinabi ni Octo na gagamitin niya yung sasakyan para makaalis na siya dito sa dagat at lumayo. Inamin din nito na ayaw niya kasing makasama ang isang pating, at ipinaliwanag ni Myrtle na dahil daw ay baka kainin mo kami. Nagmakaawa pa rin yung pagong na tulungan silang maibalik si Pop. Napapayag naman nila si Octo pero kailangan daw ng adjustment muna, para makapasok si Julius sa loob. Balik kay Pop, hinintay niyang makaalis yung mga tao bago niya naisip na pumasok sa loob ng bahay. Nagmasid din siya sa paligid at napansin ang dalawang container sa may lamesa. At nung umakyat siya dito ay laking tuwa ni Pop, nang makita yung mga itlog na hinahanap niya. May kakaiba namang liwanag ang pumalibot sa buong bahay, bumalik na pala yung mga tao kasama yung boss ng mga ito. Nagtago yung bida sa tubig kasama ng mga itlog, habang sila Octo naman ay busy sa pag-ayos ng sasakyan pero nagalit ito sa kanila. Pinakita na ngayon ni Octo sa lahat ang kanyang nilikhang aparato pero nagdududa dito si Julius. Pinipilit na ngayon siyang ipasok sa loob hanggang sa puwersahang maitulak siya. Isinama rin ni Octo yung 3 isda na ayaw sumama, at tinanong nung pating kung paano ito patakbuhin. Pinindot na nung dalawa yung remote control pero sa di malamang dahilan ay ayaw nitong gumana. Ilang sandali, bumulusok papaitaas ang sasakyan at nagpaiwan si Myrtle sa ibaba. Biglang lumitaw mula sa tubig ang submarino nila, pero mukhang nasobrahan ang paglipad nito sa ere dahil mabilis silang bumabagsak papunta sa gubat. Samantala, may nakikita ang mga manok sa himpapawid, at nagsitakbuhan din ang mga ito nang malaman na diretso itong babagsak papunta sa kanila. Nakita rin ito ni Pop mula sa kanyang bintana at napansin din na may bumungad na bagong silang sa may container. Na-curious naman ang mga manok sa kung anong bagay ang bumagsak sa lugar nila. Nagkaroon din ng ilaw ito at nakita ang isang mechanical robot na kinokontrol ng pating sa may loob. Nagsabi yung manok na wala pa daw siyang nakikita na katulad nito sa buhay niya. Sabay sumigaw yung isa na baka nandito yan para kainin tayong lahat kaya nagsimula na silang tumakbo. May 3 matapang na manok ang lumapit sa mga isda, at namukhaan nung isa si Julius, na muntika na daw kainin si Heather nitong umaga. Nag-pose ang yung 3 para sa laban, sabay sinimulan na nilang atikihin yung robot sa paglutang sa ere. Natakot ang mga isda kaya tumakbo sila palayo sabay nadapa rin sa mga nyog na nakakalat sa buhangin. Busy naman si Pop sa paghila ng takip ng container, at nung bumukas iyon, lumabas yung tubig kasama yung mga batang pating rin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makuha ang tamang paglakad nitong robot na sasakyan kaya walang tigil ang pagbagsak nila sa lupa. Nabunggo din sila sa puno, sabay nahulugan ang salamin nila ng nyog kaya napansin ni Julius na nagkaroon ng crack ito. Napilitan tuloy silang humingi ng tulong sa isang hermit crab dahil ayaw nilang maengkwentro muli ang mga agresibong manok. Habang naglalakad, nakita sila ng batang babae at nagtanong sa nanay kung ang mga isda ba ay nakatira lang sa dagat. At nung umalis na ang mga bida, natuwa ang bata sa nakita niya. Patuloy na sinundan ni Julius yung hermit crab sa kalaliman ng gabi, habang hinahabol pa rin siya ng mga manok sa likod nila. Samantala, bumalik yung mga tao sa warehouse at nakita na nawawala na ang mga huli nilang itlog. Naging dahilan nito para sila ay magtalo, sabay na aninag nila ang liwanag sa nagbukas na pinto at nakita rin si Pop na dala ang mga huli nila. Nagmadali yung bida na itulak yung container, pagkatapos ay isinara kaagad ang pintuan sabay nilock rin yun, kaya hindi na nakalabas yung dalawa. Balik kay Julius, lumitaw sila sa putik kaya nagkaroon ng dumi ang kanilang sasakyan. Sumunod ay binuksan nila yung pintuan sa itaas at tinanong yung crab kung may nakita ba itong maliit na pating sa lugar. Nag-drawing naman ito ng isda sa salamin at humihingi rin ito ng maraming nyog daw, na ginawa nga nila sa pagbunggo ng maraming puno.
Ilang sandali, napagod si Julius sa ginawang trabaho, at tinanong na sa kanya kung nasaan na daw yung kaibigan. Nasorpresa sila sa nakita at habang tumatakbo ay hinuli sila ng mga agresibong mga manok kanina gamit ang lambat. May isang manok na sobrang lakas at sinuntok ang paa nila, na naghagis sa kanila ngayon sa ere. Pagkatapos noon, pinagsabihan nila yung pating na pipiliin dapat niya kung sino ang gusto niyang kainin. Pero ang problema daw ay ano ang gagawin nila sa kanya. Balik kay Pop, sobrang napapagod na ito pero nung nakita na yung dagat sa di kalayuan, nagbigay iyon ng panibagong lakas para magpatuloy. Pinagulong-gulong naman ang sasakyan nila Julius, hanggang sa mahulog ang mga ito pababa ng burol. Nakarating din sila sa bahay ng mga tao kaya nagulat yung dalawa sa nakikita ngayon nila. Pero iba ang naging reaksyon ng boss at inisip na pwede naman niyang pagkaperahan niya ito. Ligtas na nakabalik sa dagat si Pop na kasama na ngayon sila Myrtle at Octo, pagkatapos ay napansin nila itong hermit crab sa itaas pero hindi nila ito maintindihan. Nag-ukit ito ng hugis pating sa dahon, at itinuro din ang direksyon kung nasaan siya. Si Julius naman ay nababahala sa anong mangyayari sa kanya, habang ang malupit na boss ay iniisip na magiging sikat siya sa pagkakadiskubre ng pambihirang bagay. Balik kay Pop, naengkwentro niya yung mga manok ng isla at nagtaka yung isa kung paano ito nakakahinga sa lupa. Nabanggit din ito ang tungkol sa isa pang pating kaya sinabi ng bida na kailangan puntahan niya iyon dahil pamilya niya ito. Pagkatapos ibalik nila Myrtle yung mga itlog sa bahay nila, napansin din ng mga ito na nagdidilim ang sahig ng dagat kaya pumunta sila doon para dalhin ang ibang isda sa ligtas na lugar. Tumulong din si Spin at binanggit na may parating daw na panganib na nagmula pa sa pinakailalim ng dagat. Sa warehouse, nakita na nila yung lugar kung nasaan si Julius at nagkasundo ang lahat na gumawa muna sila ng plano para iligtas siya. May hindi mabilang na mga talangka sa dagat ang balak na umatake na pinangungunahan naman ng isang igat. Hinihiling tuloy ni Myrtle na sana ay nandito si Julius para protektahan sila. Nalaman din ni Octo na ang madilim na substance ay galing pala sa oil spill na nagmumula sa isang pabrika. Nung nakatulog na ang mga bantay, dumating itong si Pop at laking tuwa ni Julius na makita siya. Kasama rin niya ang mga agresibong manok kaya natakot yung mga isda dito. Matapang naman na kinakalaban mag-isa ni Octo ang mga malalaking talangka, at naghagis rin siya ng isa sa itaas. Napapalibutan na sana siya ng mga ito pero buti na lang ay dumating si Myrtle na iniikutan ang mga kalaban kaya tumalsik ang mga yon. Dumating naman yung boss at inatake din siya, pumasok bigla sa eksena itong si Spin para samahan yung pagong na makatakas. Balik kay Pop, dahan-dahan itong dumaan sa ilalim ng mga binti ng bantay na halos magdikit siya dito. Pagkatapos ay pumasok ito sa loob ng tubig na binati kaagad ng kaibigang pating. Habang pinuputol yung tali ng crab, natamaan ito yung larawan at nabasag iyon sa sahig, na siyang nagpagising naman sa natutulog na bantay. Sinubukan nila itong pigilan pero nasa taas ng ulo nila yung mga manok, at sinimulan silang bugbugin ng mga ito. Sa huling tali, nagkaroon ng mga bida ng pagkakataon na makontrol muli ang sasakyan, at sinabi ni Julius na oras na para umuwi. Sa kanilang pagtakas, hinahabol naman sila ng boss gamit ang jeep na sasakyan, hanggang sa makaabot na sila sa may pampang at nagsitakbuhan ang mga residente ng isla. Patuloy pa rin ang paghabol ng tatlong kawatan kaya biglang tumalon yung isang manok sa ere at inatake yung isang bantay. Matapang naman na sinusugod ng crab yung mukha ng kalaban at sorpresang nagtulong-tulong yung mga ibang kasamahan nito para sugurin din yung kaaway. Pero walang laban sila sa ulo ni Manong, at nagpatuloy ito sa paghabol. Makakatakas na sana sila sa may dagat pero naabutan pa rin sila nito. Magkakasama namang hinarap ng mga hermit crab yung kalaban, at nandito rin yung mga agresibong manok para tumulong. Ayaw ni Julius na may masaktan pang iba kaya galit na tinanggal nito yung kadena sabay natakot na sa kanya yung boss. Lahat ng mga hayop ay nandito pero dinampot niya si Pop at binalaan na wag silang lumapit. Pagkatapos ay tumakas ito dala ang kaibigan kaya hinabol naman siya nung bida sa pampang. Yung kaibigan nilang hermit crab ay nagkatapult ng mga nyog sa kalaban na nagresulta ng pagbitaw nito kay Pop sa ere. Tumalon si Julius at matagumpay na nasalo nito yung kaibigang pating. Natapos ang pelikula na natangay din sila ng malaking saranggola, at masaya silang lumipad sa ibabaw ng tubig kung saan naghihintay dito sila Octo. Habang lumilipad, lumabas din yung pating pati na rin yung iba sa sasakyan. Samantalang nakita ng mga kasamahan nila sa isla ang kanilang kalayaan. Pagkabalik ni Julius, nagsitakbuhan na ang mga kalaban na talangka pabalik sa pinakailalim ng dagat. Kinabukasan,
Masayang naglalaro ang mga bagong silang, at nagkwento si Myrtle sa mga ito ng tungkol sa naging adventure ng dalawang matapang na pating sa ibabaw ng isla.